So ba na mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travel. So ano na nga bang update sa ating iPhone 13 mini? So alamin natin sa video na to, so stay tuned. So yun mga ka-travelers, so welcome back po ulit sa aming channel, and in today's video, kagaya nga na sinabi ko kanina, so magkakaroon tayo ng update ngayon sa ating iPhone 13 mini. So alamin natin ano na nga ba ang latest dito sa ating 13 mini. So latest ano po, speaking of latest, hindi naman na talaga bago itong iPhone 13 mini sa atin. So just to give you a quick background, iPhone 13 mini at yung mga series ng iPhone 13 was released back in September 14, 2021. So 2 years na nakalipas at hanggang ngayon ginagamit pa rin namin ito. At speaking of September, so ito yung kino-consider ko na Apple month or iPhone month. Kasi every September nagre-release si Apple ng kanilang mga bagong models or bagong unit ng iPhone. And come September 22, 2023, so mga ilang araw na lang. At magre-release na naman sila ng panibagong iPhone, which is the iPhone 15. Pero syempre, hindi naman tayo makikipagsabayan sa kanilang caravan or sa kanilang bandwagon. Dahil nga sa hirap ng buhay ngayon, hindi naman kami mayaman para gumastos ng ganong kalaki sa iPhone 15. So ngayon, syempre, binabudget natin ang ating pera. So kung ano lang yung meron kami, yun lang yung nire-review namin ngayon. And dito nga sa content na to, alamin nga natin yung update dito sa ating iPhone 13 mini. Okay? So with regards sa mga gadgets, meron akong kino-consider na dalawang aspeto. And that is the price and the performance. Okay? So, yan yung dalawang bagay na mahalaga sa akin, lalong-lalo na kung kagaya nga na sinabi ko kanina, nagtitipid kayo, pero kailangan nyo pa rin yung mga ganong klase ng mga gamit dahil para sa ating mga Pinoy, ang phone is nakadikit na sa ating buhay. So in this video mga ka-travelers, so alamin muna natin yung initial price ng iPhone 13. So back in September 14, 2021, ang kanyang initial price would be 44,990 pesos. So ang mahal, di ba mga ka-travelers? Kung tutusin mo, tayong mga kumikita lamang ng mga average salary, para sa atin talagang mabigat na yung ganong presyo. At recently nga, nung tiningnan ko yung price ng iPhone 13 sa mga distributor ng Mac Store dito sa Metro Manila, is nagkakahalaga siya ng 42,990 pesos. So medyo bumabala siya ng 2,000, pero still napakamahal pa rin niya mga ka-travelers, di ba? Pero there's still an alternative way. If you would like to have this kind of unit, pwede kayong pumunta sa Green Hills at mag-check kayo ng mga unit ng iPhone doon. Masasabi ko namang maraming mga legit store doon na pwede nyo mapagpilian. Although, syempre, hindi na nga siya first hand, pero masasabi ko dahil nakapunta na rin kami sa Green Hills, I would recommend yung store na pinuntahan namin. So kung gusto nyo malaman yung video na yon, so ilalagay ko na lang yung link sa description below. Alright? So, with regards naman sa performance, mga ka-travelers, masasabi ko namang hindi naman pauhuli itong iPhone 13 mini namin. Kasi pasok pa siya dun sa ecosystem ng Apple at syempre extended pa ang kanyang iOS up to iOS 17, which is the latest iOS or operating system ni Apple. So hindi mo na kailangan bumili ng iPhone 15 para makakuha ng mga latest updates sa mga applications. Kasi kung titingnan naman natin, ito nagagamit pa ni Mrs. sa work at nakakapanood pa kami ng mga videos dito online kagaya ng YouTube. So mabilis din naman ng kanyang response kapag mag-open kami na application. Ayan, YouTube applications. And then, pagka naman mag-google ka, magbabrowse sa internet, ayan, mabilis din naman. And then, Facebook, ayan, mabilis na mabilis pa. Ayan, and ang kanyang refresh rate, ayan. So, smooth na smooth pa rin ang kanyang reaction. Alright? And then, isa sa mga mahalagang bagay na tinitingnan ko when it comes sa performance is yung kanyang battery health. Kasi, para sa akin, pagka maganda pa ang performance ng battery ng inyong gadget is okay na okay pa siya. Kasi kung halimbawa, pangit na ang kanyang performance when it comes sa battery, kaya ano pang silbi ng inyong gadget kung halimbawa mabilis na ito ma-discharge. Ngayon, tiningnan ko yung kanyang battery health. So, punta tayo sa settings and then punta tayo sa battery. Alamin natin yung kanyang status. So, let's see here. Ayan. And then, click battery health and charging. So, yung kanyang battery health, yung kanyang maximum capacity is 90%. So, masasabi kong goods na goods pa to. Kasi, almost 2 years nang ginagamit ni Mrs. to. Siyempre, yung mga application neto running on the background, umuubos din ng charge ng battery niyan. So, katagalan, pag na-discharge, charge uli, and then so on and so forth. So,
paikot-ikot lang yung cycle ng battery nito when it comes on using the application. So, maximum capacity niya is 90%. So, goods na goods pa siya. Hindi naman siya yung katulad ng mga ibang gadgets na kapag chinarge mo siya, halimbawa bumaba siya ng mga 20%, is namamatay na agad. Ito hindi. Okay na okay pa siya. Pero just an advice mga ka-travelers, wag nyo nang pahantungin pa sa 20% or 10% ang charge ng inyong battery. Kapag nakita nyo at least mga 25%, i-charge nyo na siya agad para mas humaba pa yung buhay ng baterya ng inyong mga gadgets katulad netong iPhone 13 mini. Alright? So, okay na okay pa siya. Wala namang naging problema when it comes to network connection. Okay pa rin. Depende na rin sa Wi-Fi service na meron kayo sa inyong area. At nagagamit pa namin to sa pagtawag, sa pag-text. Okay na okay pa siya mga ka-travelers. So masasabi kong pwede pa makipagsabayan to sa iPhone 15. O, di ba? So budget-wise, kasi ang iPhone 15 nga pala, by the way, just a heads up, ang initial pricing neto would be 56,990 pesos. Yun na yung pinakamababang capacity ng iPhone 15. Ngayon, itong aming iPhone is also 128 gigabytes. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, 44,990 pesos yung kanyang initial price. So, as compared sa dalawa, di ba? Mas mura na tong iPhone 13. At masasabi kong okay na okay pa. Wala pa naman kami nakikitang problema dito. At maganda ang kanyang performance when it comes to using the applications. At yan po ang maiksing vlog na nai-present ko sa inyo ngayon. I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlog. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.